Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po, ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa All for the Glory of God. At para po sa ating italahi po ngayon na parte po ng series po natin ay nakakapangatlong araw na po tayo. Una po natin tinalakay creation, pangalawa naman po sin and suffering, then ngayon naman po is redemption. So paano po nga po pag sinabi po nating redemption, pag sinabi po nating redemption, ito po yung pagki-claim po natin na si Jesus Christ is yung ating Panginoon Diyos po. Siya po ang namumuno po sa atin. Redeem po natin sa ating buhay na siya po yung nag-iisang tagapagligtas po natin. So para naman po sa ating scripture, ito po yung matatagpuan sa Ephesians chapter 1 verse 7 to 8. At ito po ang sabi sa English po. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace, that He lavish on us with all wisdom and understanding. At ito naman po ang sabi sa English po. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandahang loob na binubuhos niya sa atin ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. So, tayo naman po dumadaan po sa ating katuruan pa. Una, God allowed sin to reveal His redemption plan. So, ang ating Panginoong Diyos po is ina-allowed na po yun din po sa mga taong makasalanan po. Kung paano nga po ba nila i-reveal yung redemption po nila bilang isang makasalanan tao po, kung ano po yung plano po nila. Ina-allow po yun ni God para mas malaman po na ating Panginoong Diyos kung ano po ba ang gagawin po natin bilang isang anak po ng ating Panginoong Diyos dun po sa redemption na nagawa po natin, or ano po yung magiging redemptive plan po natin para po sa nakasalanan po nagawa natin. So pangalawang katulad naman po, God allowed us with grace and forgiveness. So, kung ang ating Panginoong Diyos is mapagpatawad at mapagpala sa pamamagitan ng grace ng ating Panginoong Diyos, ina-allow din tayo ng ating Panginoong Diyos na maging ma-forgiveness or maging mapagpatawad po. Kasi, yung kahit nga po tayo bilang isang makasalanan tao po, pinapatawad po tayo ng ating Panginoong Diyos. What if pa po tayo na bilang isang anak lang po ng ating Panginoon Diyos, ordinaryong tao is hindi magpapatawad po. So, ina-allow tayo ni God para maging mapagpatawad, para kasi ang bandang huli, pag naging mapagpatawad natin, ang grace pa rin nun is, ang glory pa rin nun, nag-glorify pa rin nun is ating Jesus Christ. Kasi lahat naman po ng ginagawa po natin is bumabalik po sa ating Panginoon Diyos, mabuti man po or masama. So, pangatong katulad po, God glorified Himself through the riches of His grace in Christ. So, gino-glorify po ng ang ating Panginoon Diyos through the riches of His grace in Christ po. Kasi ang ating Panginoong Diyos po, ang siya pong nag-lead po sa atin para maging perfect po tayo, or perfect po tayong image tulad po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, gino-glorify niya yung sarili niya para so yun, at sa pamamagitan po ng grace po ng ating Christ is nalilid niya po tayo bilang isang mga anak niya po, kung ano po yung mabuti po natin gagawin or ano po yung hindi po natin gagawin. So, gina-glorify po ng ating Panginoon Diyos yun. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig and see you po bukas para po sa ating daily devotion.